Ang Iran ay parang dalawang bansa sa mundo. Isa sa ibabaw ng lupa at ang isa naman ay nasa underground. Maintindihan niyo to pagkalipas ng 2 buwan. Ang gera sa Iran ay mag-aapat na linggo nang ongoing. Tingnan natin mula sa isang neutral na perspective kung sino ang nangunguna sa karera upang manalo sa gera na to. Ang Amerika gumastos na ng $22.8 billion sa loob ng 3 linggong bakbakan. At dahil siya ang nauna, wala pa talagang nagpapahayag na kumampi sa Amerika bukod sa UAE. Ang mga miyembro ng NATO ay nagbigay lamang ng suporta kay Trump. Ang presyo ng langis ay mahigit na sa $100 bawat bariles. Ang halaga ng dolyar bumababa. Dahil sa krisis na to, mas maraming bansa ang nawawalan ng interes na gamitin ang dollar bilang reserve currency. Ang Iran naman kahit bugbog sa pambobomba, ang daming mga facilities at sibilyan na buhay ang nasira. Patuloy pa rin siyang lumalaban at mukhang mas nakahanda siya para sa mas mahabang gera. Nakapagbenta pa rin siya ng $180 million per day na halaga ng langis sa China. At parang mas naging malakas ang impluensya niya dahil kontrolado niya ang Strait of Hormuz. Kaya mas maraming bansa na sumunod sa patakaran ng Iran. Ang China naman, nagbenta ng $5 billion na halaga ng armas sa Iran sa oras ng digmaan. Nakakabili pa siya ng discounted price ng langis sa Iran. Ang yuan ay mas lalong lumalakas ang posisyon sa mundo dahil sa access ng China sa Strait of Hormuz. Nagawa din ng China na matunton ang mga US B-2 bomber gamit ang AI technology. Habang humihina ang kapangyarihan ng US, tumataas naman ang posibilidad na sakupin daw ng China ang Taiwan. Ang Russia naman, nagbibigay sa Iran ng mga satellite image at drone technology. Habang nalilihis ang atensyon ng Amerika, lalo pang lumalala ang digmaan sa Ukraine. Ayon sa mga analyst, mas lalong pinalakas ng Russia ang opensiba nila sa gera sa Ukraine. Ang Europe naman nanonood lang sa gilid at hindi direktang nakikialam sa digmaan. Ang kanilang ekonomiya ay unti-unting naapektuhan dahil sa presyo ng langis. At ang iba't ibang bansa sa Europa ay dahan-dahan nang lumalapit sa China. Sa 5 pangunahing bahagi ng digmaang ito, ang China na ang pinakaumaangat. Ang Iran, patuloy ang resistance at nakaka-adapt na sa gera. Dahan-dahan tumitibay na ang depensa niya at napakita niya rin na may kakayahan siyang gumanti sa US. Sa halos 4 na linggong tuloy-tuloy na gera, nagawa ng Iran na sirain ang mga air defense ng US sa Middle East. Pati ang malalaking mga base militar ng US na nakapaligid sa Iran ay dahan-dahang pinupulbos ng missile strike. Nagawa ring sirain ng Iran ang 4 na THAAD radars na nagkakahalaga ng $500 million kada isa at isang advanced radar na nagkakahalaga ng $1.1 billion. Ang epekto nito partially na nabulag ang Israel at ang US sa mga paparating na missiles ng Iran. Kaya halos gabi-gabi nakakatikim ng missile strike ang Israel. Ang matindi pa niyan, hindi kayang salagin ng interceptor ng Israel ang mga hypersonic missile ng Iran. Ang Russia naman ay nakikinabang ng malaki mula sa kahinaan ng Amerika at ang Amerika ang talunan pagdating sa ekonomiya at kapangyarihan. Ano sa tingin mo?